Mariing kinokondena ng Pilipinas ang panibagong insidente ng pangaharas ng mga Chinese Coast Guard sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Giit ng Pilipinas, hindi ito katanggap-tanggap lalo na't nangyari ito sa teritoryong saklaw ng bansa. Kasunod ng insidente, pinatawag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Chinese envoy para talakayin ang naging insidente. Kung ano ang kanilang napagkasunduan, idedetalye ni Alvin Melovelio. Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan dahil sa Ayungin Shoal incident na nagresulta sa pagka-injured ng 2 tauhan ng Philippine Navy na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, ito dahil sa nakababahalang banta sa pambansang seguridad matapos kondinahin ng Pangulo ang nangyaring pangaharas sa mga Filipino personnel sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero ayon kay Ambassador Jing, kinakailangan naman ng reviewin ang kasunduan dahil nilabag daw ng Pilipinas ang provisional agreement sa pagitan ng pagre-reinforce sa BRP Sierra Madre. Kaugnay sa naging meeting ni Jing kay Marcos, ayon sa Chinese envoy, naging useful, konstruktibo at in-depth aniya ang palitan ng pananaw ng naging pagpapatawag sa kanya ni Marcos. Git pa ng Chinese diplomat, hindi maituturing na diplomatic protest o demarque ang naturang pakikipagpulong niya sa Pangulo, kundi isang palitan ng salita sa pagitan ng 2 opisyal. Samantala, pinatawag naman ng Beijing si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz at kapwa naghain ng kanilang diplomatikong protesta. Ang Beijing at ang Manila dahil sa insidente sa Ayungin Shoal. Ang naturang kasunduan sa BRP Sierra Madre ay nakapaloob sa umano'y gentleman's agreement na napagkasunduan sa pagitan ng Beijing at ng Manila sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang naturang kasunduan na unang itinanggi ng kasalukuyang administrasyon. Ang National Task Force for the West Philippine Sea pinabulaanan ang maling naratibo ng China Coast Guard na ang pangaharas sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ay bahagi lamang ng kanilang authorization at isang uri ng humanitarian goodwill. Git ng Interagency Task Force, ang CCG ang humarang sa pagliligtas sa sugatang serviceman sa barko ng Philippine Coast Guard at sinabing ang mga pahayag na ito ay walang katotohanan at nais lamang baluktutin ang tunay na nangyari. Ayon pa sa Task Force, ang naging hakbang ng barko ng China ay nagpapakita lamang ng tila ba paulit-ulit nilang iligal, agresibo at mapanlinlang na pag-uugali. Gayun din ang hindi naaayon sa batas na aktibidad, bagay na hindi raw kayang baliin ang katotohanan, international law at ang karapatan ng Pilipinas sa soberanya. Nagkaroon naman ng bilateral meeting sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.